Hello, kamusta ka at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? May mga tao na kahit anong gawin mo para sa kanila, parang hindi pa rin sapat. Kahit tumulong ka, kahit umintindi ka, kahit ikaw na ang laging nag-a-adjust, sa mata nila parang ang liit-liit mo pa rin. At ang masakit, minsan hindi ka naman talaga mahina. Pero dahil sa paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo, doon ka nila nakikitang madaling baliwalain. May kilala ka bang ganito? O baka ikaw mismo ang nakakaranas nito ngayon? Yung pakiramdam na parang hindi ka nila nire-respeto. Kapag nagsasalita ka, hindi ka pinapakinggan. Kapag may gusto ka, parang hindi mahalaga. At kapag may mali silang ginawa sa'yo, ikaw pa ang unang humihingi ng tawad. Kung naranasan mo na yan, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na habang tumatanda, ang napapaisip kung bakit parang paulit-ulit silang napupunta sa mga taong hindi sila pinahahalagahan. Iniisip nila, mabait naman ako, matulungin naman ako. Bakit parang mahina ang tingin nila sa akin? Ang totoo, hindi dahil mabait ka, hindi rin dahil mahirap ka, hindi dahil tahimik ka. May mas malalim na dahilan, at yun ang pag-uusapan natin ngayon. Minsan kasi, hindi salita ang binabasa ng tao, ugali ang binabasa nila. Kung paano ka kumilos, paano ka tumugon, paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, doon sila bumubuo ng impresyon kung hanggang saan kanila pwedeng itulak. Parang isang bahay lang yan. Kapag nakita ng magnanakaw na bukas ang gate, hindi na niya kailangang maghirap pumasok. Pero kung nakasara may ilaw at alam niyang may nagbabantay, magdadalawang isip siya. Ganon din ang respeto. Hindi ito hinihingi. Ipinapakita ito sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Alam mo, may kwento akong narinig tungkol sa isang empleyado. Siya ang pinakamaasahan sa opisina. Siya ang laging unang pumapasok at huling umuuwi. Kapag may trabaho ang iba, siya ang sumasalo. Kapag may emergency, siya ang tinatawag. Sa simula akala niya iyon ang paraan para respetuhin siya. Pero habang tumatagal, napansin niyang siya rin ang laging napapagalitan. Siya rin ang laging binibigyan ng dagdag na trabaho. At kapag tumanggi siya kahit isang beses lang, siya pa ang lumalabas na masama. Bakit nangyari iyon? Dahil nasanay ang mga tao na kaya siyang utusan anumang oras. Hindi nila nakita ang kabutihan niya bilang lakas. Nakita nila iyon bilang pagkakataon. At dito pumapasok ang unang dahilan kung bakit nagmumukha kang mahina sa paningin ng iba. Kapag palagi kang available para sa lahat, unti-unti nilang iniisip na wala kang sariling limitasyon. Hindi masamang tumulong. Hindi rin masamang maging mabait. Pero kapag wala ka ng boundaries, nagiging normal sa ibang tao ang paggamit sa kabaitan mo. Isipin mo ang cellphone. Kahit gaano kaganda ang phone mo, kapag lagi mo itong pinapahiram kahit kanino, darating ang araw na may hahawak dito ng walang ingat. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil alam nilang hindi ka naman tatanggi. Ganon din sa buhay. Kapag lagi kang okay lang, sige lang, ako na bahala. Unti-unti nilang nakakalimutang tao ka rin na napapagod. Kaya minsan ang salitang hindi ay hindi pagiging masama. Isa itong paraan ng paggalang sa sarili. At alam mo kung ano ang nakakatuwa. Kapag nagsimula kang magkaroon ng malinaw na limitasyon, may mga taong biglang magsasabing, nagbago ka. Pero ang totoo, hindi ka nagbago. Ngayon lang nila nakita na hindi ka na madaling kontrolin. May isa pang dahilan kung bakit nagmumukha kang mahina sa paningin ng iba. Ito naman ang madalas gawin ng mga taong takot mawalan ng tao sa buhay nila. Palagi silang humihingi ng approval. Bago gumawa ng desisyon, kailangan munang sang-ayunan ng iba. Bago magsalita, titingin muna kung ano ang magiging reaksyon ng paligid. Bago magsuot ng gusto nila, iisipin muna kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Unti-unti nawawala ang sariling boses. At alam mo ang problema rito? Kapag hindi mo kayang magdesisyon para sa sarili mo, iisipin ng ibang tao na kaya ka rin nilang desisyonan. Napansin mo ba ang mga taong tunay na may kumpiyansa sa sarili? Hindi sila maingay. Hindi rin sila nagyayabang. Simple lang sila. Pero kapag may pinanindigan sila, ramdam mong buo sila ron. Hindi sila naghahanap ng palakpak. Hindi sila nabubuhay para sa approval ng iba. At dahil doon, mas nire-respeto sila. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil malinaw sa kanila kung sino sila. May isang matandang magsasaka ang minsang nagsabi, ang puno na malalim ang ugat, hindi basta natitinag kahit malakas ang hangin. Napakagandang paalala niyan. Kapag ang ugat ng pagkatao mo ay nakatanim sa opinyon ng ibang tao, konting kritisismo lang, babagsak ka. Pero kapag ang ugat mo ay nasa respeto mo sa sarili, kahit may manghusga, mananatili kang matatag.
Kaya tanungin mo ang sarili mo. Ilang desisyon na ba ang hindi mo ginawa dahil lang natakot kang may magsabi ng hindi maganda? Ilang beses mo nang isinantabi ang sarili mong kaligayahan para lang mapasaya ang mga taong hindi naman talaga marunong magpasalamat? Minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi ang ibang tao, kundi ang takot nating hindi tayo magustuhan. At habang patuloy tayong nabubuhay para sa approval ng iba, mas lalo nating ibinibigay sa kanila ang kapangyarihang maliitin tayo. May mga tao ring hindi ka minamaliit dahil mas magaling sila sa'yo. Minamaliit ka nila dahil nakita nilang ikaw mismo ang unang bumababa sa sarili mong halaga. Napansin mo ba, kapag may pumuri sa'yo ang unang sagot mo ay, hindi naman, o kaya, swerte lang. Kapag may nagsabing magaling ka, agad mong hinahanap ang dahilan para maliitin ang sarili mo. Sa una, parang pagiging humble lang yon. Pero kapag palagi mo itong ginagawa, iba na ang mensaheng ipinapadala mo. Parang sinasabi mo sa mundo na kahit ikaw, hindi ka naniniwalang may halaga ka. At kung ikaw mismo ang hindi naniniwala sa sarili mo, bakit aasahan mong paniniwalaan ka ng iba? May isang tindero noon sa palengke na laging sinasabi sa mga bumibili, hindi po ganong maganda itong paninda ko. Ang nangyari, kahit maganda naman talaga ang produkto niya, mas pinili ng mga tao ang katabi niyang tindahan. Hindi dahil mas maganda ang paninda roon, kundi dahil ang may-ari mismo ay naniniwala sa ibinibenta niya. Ganon din sa buhay. Ikaw ang unang nagbebenta ng halaga mo sa mundo. Kung lagi mong ipinapakitang mababa ang tingin mo sa sarili mo, huwag kang magtataka kung ganoon din ang magiging tingin ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Malaki ang pagkakaiba ng mayabang at may tiwala sa sarili. Ang mayabang, gusto niyang patunayan na mas mataas siya kaysa sa iba. Ang taong may self-respect, hindi niya kailangang makipagkumpetensya. Alam lang niya kung ano ang halaga niya. Kapag alam mo ang value mo, hindi ka basta-basta pumapayag sa anumang klase ng pagtrato. Hindi ka nakikipagtalo para lang mapatunayan ang sarili mo. Hindi ka rin humahabol sa taong malinaw na mang-ayaw kang pahalagahan. May isa akong kakilala. Mabait siya, masipag, at napakabuting kaibigan. Pero kapag may nangungutang, hindi siya marunong tumanggi. Kapag may humihingi ng pabor, kahit wala na siyang oras, oo pa rin siya. Kapag may nang insulto sa kanya, tatawa na lang siya para walang gulo. Akala niya iyon ang pagiging mabuting tao. Pero ang nangyari, siya ang laging napapagod. Siya ang laging nauubusan. At kapag siya naman ang nangailangan, halos walang lumingon. Masakit, hindi ba? Pero minsan, tayo rin ang nagtuturo sa mga tao kung paano tayo tratuhin. Kapag hinahayaan mong paulit-ulit kang bastusin ng walang reaksyon, iniisip nilang okay lang iyon. Kapag hinahayaan mong ulitin nila ang parehong mali ng walang konsekwensya, nagiging normal ito sa kanila. Hindi dahil masama sila, kundi dahil wala silang nakikitang dahilan para huminto. May kasabihan nga, kung hindi mo itatama ang maling ginagawa ng tao sa'yo, iisipin niyang tama lang iyon. Kaya huwag kang matakot magsalita kapag kinakailangan. Hindi kailangang sumigaw. Hindi kailangang makipag-away. Minsan sapat na ang isang kalmadong, hindi ako komportable diyan. O kaya, pasensya na pero hindi pwede. Napakalaking pagbabago na niyan. Alam mo kung ano ang napapansin ko sa maraming taong tunay na matatag? Hindi sila laging nagsasalita. Pero kapag nagsalita sila, alam mong seryoso. Hindi sila emotional sa bawat sitwasyon. Hindi rin sila madaling matrigger. May control sila sa sarili nila. At iyan ang isa pang dahilan kung bakit may mga taong nagmumukhang mahina sa paningin ng iba. Kapag masyado kang kontrolado ng emosyon, isipin mo ito. May dalawang tao na parehong nakatanggap ng matinding insulto. Ang una agad sumigaw, nagalit, nagpost sa social media at halos hindi makatulog sa kaiisip. Ang pangalawa, tahimik lang. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay dapat patulan. Sino sa tingin mo ang mas nirerespeto ng mga tao? Kadalasan ang taong marunong magpigil. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil siya ang may kontrol. Kapag ang ibang tao ang kayang magdikta ng emosyon mo, para mo na ring ibinigay sa kanila ang remote control ng buhay mo. Isang salita lang nila, galit ka na. Isang puna lang, nawawala na ang buong araw mo. Isang rejection lang, pakiramdam mo, wala ka ng halaga. Kapag ganoon ang nangyayari, hindi lang sila ang nananakit sa'yo. Ikaw mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Kaya napakahalagang matutunan ng katahimikan. Hindi iyong katahimikang puno ng takot, kundi katahimikang puno ng kontrol. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamalakas na sagot ay hindi argumento, kundi ang kakayahan mong ngumiti, lumayo, at ipagpatuloy ang buhay mo na parang hindi kayang sirain ng opinyon ng iba ang kapayapaan mo. Doon nagsisimulang magbago ang tingin ng mga tao dahil nakikita nilang hindi ka na basta-basta natitinag.
At kapag nakita nilang hindi ka madaling kontrolin, kusaring tataas ang respeto nila sa'yo. May isa pang katotohanan na mahirap tanggapin pero napakahalaga. May mga taong mahina ang tingin sa'yo dahil palagi kang naghahabol. Habang ikaw ang laging unang nagme-message, ikaw ang laging unang humihingi ng tawad kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang laging nag-aayos ng relasyon. Ikaw ang laging naghihintay ng konting atensyon, konting oras o kahit simpleng pagpapahalaga. Unti-unti nawawala ang balanse. Ang relasyon, mapapagkakaibigan man, pamilya o pag-ibig, parang sisaw lang iyan. Kapag isang tao lang ang laging bumubuhat ng bigat, darating ang panahon na mapapagod siya. At ang mas masakit, masasanay ang kabilang panig na hindi na sila kailangang mag-effort. Hindi ibig sabihin na mali ang magmahal. Hindi rin ibig sabihin na mali ang magpakumbaba. Pero kapag ikaw na lang palagi ang lumalapit, ang nagsasakripisyo at ang umiintindi, hindi na yon pagmamahal. Unti-unti na iyong pagkawala ng respeto sa sarili. May isang lalaki ang halos araw-araw nagbibigay ng regalo sa babaeng gusto niya. Bulaklak, tsokolate, sorpresa, kahit walang okasyon. Sa una, sobrang saya ng babae. Pero paglipas ng ilang buwan, naging normal na lang yon. Kapag walang regalo, nagtatampo na siya. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil nasanay siyang laging ibinibigay ang gusto niya nang hindi niya kailangang magsikap. Ganyan din ang nangyayari kapag palagi kang available. Kapag alam ng tao na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. Nawawala ang takot niyang mawala ka. At kapag wala ng takot na mawala ka, kadalasan bumababa rin ang pagpapahalaga niya sa presensya mo. Kaya minsan ang paglayo ay hindi pagpaparusa. Isa itong paalala na ang oras, lakas at pagmamahal mo ay may halaga. Kapag marunong kang lumakad palayo sa mga sitwasyong hindi na maganda para sa'yo, hindi ka nagiging mahina, mas nagiging matatag ka. May isa pang ugali na hindi napapansin ng maraming tao. Ang palagiang pagrereklamo. Normal lang mapagod. Normal lang masaktan. Normal lang umiyak. Tao lang tayo. Pero kapag bawat usapan ay puro problema, puro reklamo, puro dahilan kung bakit hindi mo kaya, unti-unting nag-iiba ang tingin ng mga tao. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil nakikita nilang pati ikaw, sumusuko na bago pa man magsimula. Isipin mo ang dalawang magsasaka. Pareho silang tinamaan ng tagtuyot. Ang una, araw-araw reklamo ng reklamo. Wala na, tapos na, malas talaga ako. Ang pangalawa, nalungkot din. Pero pagkatapos noon, nagsimula siyang maghanap ng paraan. Nag-ipon ng tubig, nagbago ng paraan ng pagtatanim, humingi ng payo sa mas may karanasan. Pareho silang nahirapan, pero magkaiba ang naging direksyon ng isip nila. Hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ano doon nakikita ang tunay na lakas, hindi sa dami ng problema, kundi sa paraan ng pagharap mo rito. Kapag nakita ng tao na kahit mahirap ang sitwasyon, ay marunong kang kumilos, mag-adjust at bumangon, iba ang respeto na ibibigay nila sa'yo. Hindi dahil wala kang pinagdadaanan, kundi dahil hindi mo hinayaang sirain ka nito. Alam mo, maraming tao ang nag-aakala na ang lakas ay nasa malakas na boses. Pero kadalasan, ang tunay na lakas ay tahimik. Makikita mo ito sa taong marunong maghintay, sa taong hindi kailangang ipagsigawan ang bawat tagumpay, sa taong hindi naghihiganti kahit may pagkakataon, sa taong marunong magsimula ulit kahit ilang beses nang nabigo. Iyon ang lakas na hindi kayang nakawin ni Numan. Kaya kung pakiramdam mo dati ay mahina ang tingin ng ibang tao sa iyo, huwag mong sayangin ang oras sa pagpapatunay sa kanila. Mas mahalagang patunayan mo sa sarili mo na kaya mong magbago. Kapag nagsimula kang magkaroon ng malinaw na boundaries, matutong tumanggi, pahalagahan ang sarili mo, kontrolin ang emosyon mo, at huminto sa paghahabol ng mga taong hindi ka pinapahalagahan, mapapansin mong kusaring magbabago ang pagtrato ng iba sa iyo. At kahit may mga taong patuloy ka pa ring mamaliitin, hindi na yon magiging mahalaga. Dahil alam mo na ang halaga mo ay hindi nakabase sa opinyon nila, nasa karakter mo, nasa mga desisyong ginagawa mo araw-araw, nasa respeto mo sa sarili. Kung umabot ka hanggang dito sa video, gusto kong malaman ang opinyon mo. May pagkakataon na ba sa buhay mo na naramdaman mong minamaliit ka ng ibang tao? At ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa karanasang iyon? Ibahagi mo sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong dumaraan sa parehong sitwasyon. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating usapan tungkol sa buhay, respeto sa sarili at patuloy na pag-unlad. At tandaan mo ito,
Hindi mo kailangang sumigaw para maging makapangyarihan. Hindi mo kailangang habulin ang respeto. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, ang tamang tao ay kusang rerespeto sa iyo. Patuloy kang lumago. Patuloy kang maging matatag. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ang magdikta ng halaga ng pagkatao mo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat ka palagi at tandaan. Ang pinakamahalagang respeto ay nagsisimula sa respeto mo sa iyong sarili.